And Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Saglit lang at aking hihinaan ang ating mic. Sound check, sound check. Ayan. Okay naman yung audio natin dyan, ate. Ayan, malinaw na malinaw. Kagaya nga ng sinasabi ng ating mahal na Panginoon sa atin palagi kapag tayo ay naniwala sa Kanya, malinaw pa sa sinag ng araw tayo ay maliligtas. Amen? Amen. Yan. So, bago tayo magsimula, palakpakan naman natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan, another Sunday, another day to worship our Lord for the goodness na binibigay niya sa atin araw-araw. Amen. Ayan, again sa ating mga kapatiran na hindi makakadalo sa atin, ang ating Sunday service today will be recorded at i-upload po natin sa ating Facebook and also sa ating iba't ibang mga social media accounts. Ayan. Ang ating social media accounts sa Facebook Kingdom Builders International, sa ating YouTube channel at KBI Church, ang ating website www.kbi-church.org, and also sa ating Zoom every Sunday. Pwede po tayong mag-join sa ating Zoom every 10 a.m. Unfortunately, 11 o'clock na tayo magsisimula today. Pero, yan, usually 10 a.m. tayo nagsisimula. 869-5904-8948, password KBI. Ayan, and also sa ating mga kapatiran din na gustong magkaroon ng Bible. Again, linggo-linggo namin sinasabi to, pwede namin kayong bigyan ng Bible, mag-request kayo or approach anyone na member ng ating church and bibigyan namin kayo ng free Bible. Ayan. Ayan, so bago tayo mag-proceed, basahin muna natin ang Psalm 91. Mga awit 91, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Ay makakapagsabi kay Yahweh, muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag ikay kanyang ililigtas, at kung anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang nakatitiyak, iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Sa pagpuksay wala kang takot, sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao sa inyong paligid, ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y magmamasid at sa panonood, mapapatunayan iyong nakikita taong masasamay pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan.
Di mo aabuting ikay mapahamak. Di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ikay alalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kilalanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Amen. Alright, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Diyos. Ngayong araw na to at kasama po natin si Inang at saka si Amang galing pa po San Mariano. Sabihin po, welcome po sa KBI Tang. So, tayo naman po ay darako sa ating gawain sa ang tawag po dito ay yung banal na hapunan para sa ating Panginoon bago po siya tinatulang mabitay sa mahatulang mamatay. Amen. So, kung mayroon po kayong mga Bible, buksan niyo na lang po at basahin na lang po sa unang Korinto chapter 11 verse 23 hanggang 26. Verse 23, sabi po rito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So ano po ang sabi ng Panginoon? Gawin daw natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. So ano po ba yung sinasabi ng Panginoon na pag-aalala natin sa Kanya? Yun po yung Kanyang kamatayan sa pamamagitan po sa krus ng Kalbaryo. So bakit po siya inatulang ng kamatayan? Dahil sabi po rito, ang Diyos wala na pong makitang tao na mabuti. Lahat sa Kanya, lahat po tayo, lahat po ng nilalang niyang tao masama. So, ang tanging makakapagligtas lang po sa atin ay ang Panginoong Hesus po, yung Kanyang dugo, para tayo ay malinis, tayo ay may abot sa atin ng Panginoong Diyos, ang Kanyang mga pagpapala at blessing, hindi po niya maibibigay sa atin yan sapagkat makasalanan po tayo. Dahil ang Diyos po, banal. So, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus, inalay po niya ang Kanyang buhay para po, yan po yung kalooban ng ating Panginoong Diyos para may abot po niya yung ating mga blessings, para po tayo ay mapagaling sa lahat ng sakit at karamdaman, sa mga pigati, kung ano man po yung iniisip nyo na negative, nawala na po yan. Sa mga sakit nyo po na hindi kayang pagalingin ng tao, kaya pong pagalingin lang ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat po yan ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan na niyang kanyang kamatayan. Amen? So, kung mayroon po kayong mga sakit karamdaman, sabihin nyo lang po sa Panginoong Hesus, gagaling po yan at wala pong imposible. So, pagkatapos po, sa verse 26, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng ating Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Amen? So napakaliwanag po ng sinabi ng Biblia. Gawin daw natin ito
habang inihintay natin yung kanyang muling pagbabalik. So ang kopa, ito po yung dugo ng Panginoong Hesus na dumanak sa krus ng Kalbaryo nung siya ay tinusok po siya, di ba, sa tagiliran. Lumabas po yung dugo. Yun po yung pumatak. Dumaan po sa kahoy na krus hanggang sa tumulo po sa lupa. Kasi ang dugo po nung araw, ang dugo ng hayop nung araw, yan po yung pinambabayad ng kasalanan ng mga tao. Nagkakatay sila ng kambing, tupa, inaalay po nila yan sa Diyos, yung inaalay po nila yung dugo, pinapatak po nila yan sa lupa para matanggal po yung kasalanan nila. Pero hindi na po nasiyahan yung Panginoong Diyos ng ganon kasi every taon-taon po nila ginagawa yon. Hanggang sa nagsawa na yung Panginoon, isang taon magkakasala na naman sila, and then mag-aalay na naman ng tupa, patatawarin, then magkakasala. So, napakagaling po ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang paraan po niya, yung kanyang anak, yung bugtong niyang anak, ang Panginoong Hesus po, yun po yung inalay na lang niya. At yung dugo po na pumatak sa lupa, yun na po yung naghugas ng lahat ng ating mga kasalanan. Once and for all po, yung kasalanan natin noon, ngayon at pagpakailanman ay pinatawad na po yan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng kanyang anak. Amen? So, once and for all, ibig sabihin, minsan lang po naganap iyon. Yung pagpatak ng dugo, minsan lang po ginawa ng Panginoong Hesus yun. Kaya wag niyo na po kayong umasa na mayroon pang susunod na papatak na dugo. Wala na po yun. Nangyari na po yun. Tapos na po. So, yung mga kasalanan natin, wala na po iyan. Basta't sabihin nyo lang po, ibuka nyo lang, sabi nga, ibuka nyo sa inyong bibig, na ipahayag ninyo na ang Panginoong Hesus natin, ang siyang darating na ating tapagligtas ay maliligtas nga po tayo. At maniniwala po tayo ng kanyang dugo ang siyang naglinis, malilinis nga po tayo. Amen? Okay. Sige, let's pray po. Dakilang Ama, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na sa pagkakataon na kami na naman po, Panginoon, ay makapag-participate po ng iyong banal na hapunan. Maraming salamat, O Lord, sa iyong napakadakilang pag-ibig para sa amin sapagkat sa pamamagitan nga ng iyong kamatayan, Panginoon, kami ay tunay na nagkaroon ng kalayaan, tunay na nagkaroon ng mga pagpapala at blessing, Lord, sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak. So, Lord, kami nga po ay taos-puso nga naghihintay sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' name, Amen. Dumako naman po tayo sa ating tithes and offering. At muli-muli po, mulit-muli ang basahin po natin ang Malakay 3 verse 10 na ang sabi po, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Dito po, alam na natin to, yung Malakay 3 verse 10, ito po ay kautusan tungkol sa ikapo. Ito, binabahagi ko pong muli kasi may nagtanong sa akin na ang sabi, bakit daw required pa ang 10%? Sa Old Testament daw po yun. Pero,
Ang sabi po kasi dito maliwanag na ito ay kautusan sa atin at ang pagbibigay ng tithe, sabi nga po dito, yun ang paraan upang ang mga bintana ng langit ay mabuksan at doon po ibubuhos ang pagpapala na magmumula sa Panginoon. Ang sabi nila, Old Testament daw to. Pero ang sabi po ng Matthew 23 verse 23, ang sabi po dito, ang Matthew po is New Testament na to. At ang sabi po dito, nabanggit din dito ang tungkol sa tithes. Basahin po natin, ang sabi po ng Matthew 23 verse 23, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng 10% bahagi ng maliit na halamang tulad ng yerba buena, ruda at linga. Ngunit kinaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ito nang hindi kinaligtaan ang ibang utos. So dito po, nabanggit pa rin yung 10% na tithe. At dito, hindi po sinabi na stop na ang 10%. Ang sinasabi po dito, magbigay pa rin tayo, pero wag nating kaligtaan ang mga mahahalagang kautusan pa. Na yun nga po ay ang magiging makatarungan na ang ibig sabihin, magiging matuwid tayo, magiging maawain sa ating mga kapwa at maging tapat. Yun po ang sinasabi ng Matthew 23 verse 23. At ito po ay New Testament na to. Tandaan po natin na ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Kung ano po yung sinabi niya, tapat siya sa lahat ng kanyang mga sinabi. Dahil ang sabi nga po sa Biblia, ang sabi po ng Panginoon, I am the Lord, I change not. So ibig sabihin po, Old Testament, New Testament, pareho pa rin po yun. Amen po. So ngayon po, ibigay natin habang, at tandaan po natin, ang sabi dito maliwanag, na ang nagbubukas ng bintana ng langit, nang ibig sabihin, doon manggagaling ang mga pagpapala ng Diyos, ayon ay ang pagbibigay natin. Amen po. Amen. So, asan na po yung ating treasury box? Okay na po? Okay na to? Okay, ipanalangin po natin ang ating nalikom. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa aming nalikom ngayon. Ito po ay handog namin sa iyo bilang katuparan, Panginoon, sa iyong kautusan na nakalagay sa Malakay 3 verse 10. At ito po, Lord, ang handog namin na ito ay tanda ito, Panginoon, ng aming pagsunod sa iyong salita, ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyong pangako, Panginoon, na ikaw, ibibigay mo lahat ang pangangailangan po ng bawat isa sa amin dito. At panalangin ko rin, Panginoon, na patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo pong proteksyonan, gaano man kalaki, kaliit, ang aming pinagkakakitaan, Panginoon. Pinapanalangin ko, Lord, na ito'y pagyamanin mo po lalo para sa pangangailangan po ng bawat isa. Patuloy mo po kaming i-guide, Panginoon, hindi lamang sa mga financial na bagay, kundi sa lahat po ng pangangailangan namin, araw-araw, minuminuto po sa aming buhay. Lord God, maraming salamat sa lahat ng pagpapala na pinagkakaloob mo sa amin. Kaya naman, Panginoon, we love you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Amen. Tayo po ay tumayo at magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Amen? Amen. Hallelujah. Okay, let's praise to God. Sabayan po natin ang tugtog. Hallelujah. Amen. Amen. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose Him now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Amen. Halakpak niyo yung kamay niyo. Amen, Lord. Thank you. Hallelujah. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come,
just as you are before your God. Come. Amen. Hallelujah. Thank you. Yes, Lord. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing. The people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna,
Thank you, Lord. Patuloy po nating awitan ng Panginoon. Yes, Lord. Tanda ng aming pagpuri at pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Pwede niyo po kaming sabayan para po kayo ay magpuri rin sa Panginoon. Hallelujah. Sa pamamagitan ng ating pagkanta. Amen. Hallelujah. We glorify you, Lord. We worship you. Amen. In Jesus' name. We're waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word for a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory and majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering, you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus for us Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Yes, Lord. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead was drowned their tongues, and the angels stood in awe, for the soul of all could come to the Father are restored. And the church of Christ was born, and the Spirit lived the flame. Now this gospel to the world, shall not fear of that pain. By His blood and His name, and His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Amen. Amen, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Magsiupo na po tayo.
Hallelujah. Thank you. Ala. Ayan. Amen. Muli palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nasaan na yung mga kasama natin? Ayan. Upo na tayo. Amen. Ayan, unfortunately, hindi natin makakasama ang ating mahal na pastor dahil sila ay nasa nasa Pilipinas na sila. Ayan, kaya naman, syempre, pagka ganyang tayo, kailangan sumagot tayo sa tawag ng ating mahal na Panginoon, di ba? Amen? Ayan. Alright. So, i-catch ko lang yung aking breath. Ako ay may isi-share sa atin. Alright, sa ating mga kasamahan na may hawak na Bible. Ayan, buksan natin ang ating Bible sa Matthew 6, chapter 24. Ayan. Ayan, pero bago natin pag-aralan ang salita ng ating mahal na Panginoon, let's bow our head and feel the presence of our Lord and let us pray. Lord God, maraming salamat for this day, Lord God. Thank you, Lord God, for gathering us today to listen to your word, Lord God. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa na nandito, Lord God. Kasama namin ngayon mag-aaral, Lord God. Dalangin ko, Lord God, na ako po ay gamitin mo po, Lord God, sapagkat ang iyong mga salita lamang, Lord God, ang aking sasambitin. I-guide mo, Lord God, ang aking kaisipan, ang aking bibig, ang aking puso, Lord God, sa pagpapalaganap ng inyong mga salita, Lord God. Dalangin ko din, Lord God, na ang lahat ng aming kasamahan na nandito, Lord God, makikinig sa inyong mga salita, Lord God, ay buksan mo ang kanilang puso at paliwanagan mo ang kanilang mga kaisipan nang sa ganun, Lord God, ay matanggap po nila ang inyong mensahe, Lord God. Ito lamang po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So sabi ko nga, sa lahat ng may mga Bible, buksan natin ang ating Bible sa Matthew 6, verse 24. Alright, so sa Magandang Balita Biblia, ito ay may titulo na Diyos o Kayamanan. Alright? So, sino ba sa atin dito ang ayaw yumaman? Diba? Lahat tayo gusto nating yumaman. Tama? Amen? Amen. Ayan. So, syempre naman, kahit sino dito, aminin natin, lahat tayo may pagnanais na yumaman. Alright, so dito sa ating pag-aaralan natin ngayon, ano ba ang mas mahalaga? Titignan natin kung ano ang mas mahalaga kasi sabi niya nga sa Matthew 6 verse 19, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa verse 20, sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Duoy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sa verse 21, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ayan, so sabi nga ng ating Panginoon, siyempre, araw-araw may pangangailangan tayo. Pero sabi niya sa atin, doon tayo sa langit mag-impok ng kayamanan. Ano bang kayamanan yung tinutukoy ng ating mahal na Panginoon sa salita niyang ito? Siyempre, yung kayamanan natin na kapag tayo nandun na sa langit, pag tayo ay namatay, matatamasa natin yung sinasabi niyang kayamanan na
magandang buhay doon, wala na tayong iisiping problema. Pero balikan natin yung tanong ko, ano nga bang kayamanan yung tinutukoy ng ating mahal na Panginoon na dapat nating iimpok doon sa langit? Habang nabubuhay kasi tayo dito, syempre araw-araw tayong may nagagawang hindi maganda. Amen? Sino ba dito ang hindi nakakagawa ng hindi maganda? Sino ba dito sa atin ang walang kasalanan? Sige nga. Lahat tayo makasalanan, tama? Pero isa sa dapat nating iniimpok doon sa langit, yung kabutihang loob. Di ba? So kailangan araw-araw, minuminuto, oras-oras, susubukan natin at gagawin natin palagi na magpakita ng kabutihang loob. Kanino? Sa ating kapwa. Diba? Sabi nga niya sa kanyang salita, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo na rin sa akin. Amen? Sinong naniniwala doon? Kasi kahit ano pang gawin natin hindi maganda, kahit ano pang tago ang gawin natin, yung CCTV ni Lord, 24 oras yun, 24/7. Lagi kang nakikita, magtago ka pa sa baol, kita ka pa rin eh. So isa sa kayamanan, na iimpukin natin sa langit, yung kabutihang loob. Bakit? Unang-una, tayong mga Kristiyano, kailangan nating mamuhay na, ito lagi kong binabanggit, yung Christ-like living. At tayong mga Kristiyano, isa sa karakteristik natin sa palagay ko, na ibahagi ko na rin to sa inyo, is yung pagiging, isa sa karakteristik natin is yung kabutihang loob. Tayo dapat mga Kristiyano ay nagpapakita ng kabutihang loob. Bakit? Kasi gano'n ang ating Panginoon sa atin. Lagi niya tayong binibigyan ng kabutihang loob. Araw-araw, minuminuto. Diba? Nung tinanggap natin ang Panginoon, isa na yon sa pagpapakita ng kabutihang loob ng ating Panginoon. Kasi, the moment na tinanggap natin siya, isinalba niya na tayo sa ating mga kasalanan. Tama? Amen ba? Okay. Alright. So, parang doon pa lang napaisip na bigla, no? Sabi ko nga, ang talagang pag-aaralan natin dito is yung Mateo 6 verse 24. Sa Bible na binabasa ko ngayon, may titulo itong Diyos o Kayamanan. Alright, so basahin natin verse 24. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Ito ang bilin niya. Bilin ng ating mahal na Panginoon, hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ng ang Diyos at ang kayamanan. Sa atin, sa modern time, sa pamumuhay natin ngayon, yung kayamanan na tinutukoy ng ating mahal na Panginoon, may mga Bible na nagsasabi, pag binabasa niyan, yung kayamanan will be translated into pera. Diba? Tama ba ako? Anong version ng Bible yan? NIV. Sa Tagalog na NIV, ang bili niya sa atin, hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Alright? So, bibigyan ko kayo ng isang kwento. Actually, dito nangyari lang. Sino dito ang nagtatrabaho buwan-buwan? Sumasahod buwan-buwan? Taas ang kamay. Amen. Nung November 30, sumahod tayo. Amen. Hindi. Ako, sumahod ako. Pumirma ako sa payroll. Sino dito ang may tira pa? Wala na. Di ba? Wala na. Ako wala na. Personally, I hope kayo meron pa. Ako personally, wala na. Kasi may mga nagamit kaming pera na kailangan naming ibigay ulit dahil may mga hindi magandang pangyayari sa aking panganay na anak. Pero alam nyo, hindi ako natakot eh. Hindi ako natakot. Bakit? Kasi the moment na nakuha ko yung sukli doon sa sahod ko at pumirma ako sa payroll, dismayado ako for a moment.
Isa, 2 oras, dismayado ako. Pero nung pangatlong oras, sabi ko, hindi. Kaya kong mag-survive hanggang sa susunod na sahod ulit. Bakit? Kasi naniniwala ako, God will provide for me and my family. Sino dito ang hindi naniniwala na God is the greatest provider? Wala, di ba? Pagka nagbigay tayo ng faith, binigay natin yung faith natin, yung paniniwala natin sa ating Panginoon, nakita ba natin na hindi niya tayo binigyan? Sa kahit na anong paraan na hihingin natin, hindi lang pera. Sa kapanatagan, binigay niya nung tayo naniwala sa Kanya. Amen? Yung peace of mind, nung naniwala tayo sa Kanya, binigay niya sa atin. Amen? Di ba? Lalong-lalo na sa pera. Kasi, sa ating mga Kristiyano, mas binibigyan dapat natin, kagaya nga ng sinasabi niya dito, binibigyan natin ng kahalagahan yung paniniwala natin sa ating mahal na Panginoon kesa yung nabuburyong tayo, nag-iisip tayo kung saan tayo kukuha ng pera para meron tayong ipakain sa ating mga anak. Kasi the moment na nag-doubt ka na hindi ka bibigyan ng ating mahal na Panginoon ng blessings, ibig sabihin hindi ganun kabuo yung faith mo kay Lord. Bakit? Kailangan mo bang mag-doubt sa ating Panginoon? Kailangan ba nating magdalawang isip para sa ating Panginoon? Di ba dapat hindi? Tayong mga Kristiyano, pag sinabi nating naniniwala tayo sa ating mahal na Panginoon, walang pagdududa. Walang dalawang isip. Wala lahat yan. Bakit? Walang hindi ibibigay ang Panginoon sa atin. Maaaring hindi ngayon. Maaaring bukas niya ibibigay. Maaaring sa susunod na taon niya ibibigay. Bakit? Kasi sabi nga niya sa salita niya, ibibigay niya lahat. Pero sa tamang, yung mga bata ayaw sumagot, naituro ka na sa inyo ito, ibibigay ng ating mahal na Panginoon ang hinihiling at gusto ng ating mga puso sa tamang oras. Di ba? Sa tamang oras. Kaya nga, sabi niya dito, ang bilin niya nga dito sa Mateo 6, verse 24, hindi ninyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. So tayo kung maglilingkod tayo, kanino lang? Wala nang iba sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil wala tayong karapatang mag-doubt. The moment na nag-doubt tayo sa Kanya, ibig sabihin hindi buo ang ating Panginoon. Pagka wala kang pera ngayon, ninervyos ka, hindi ninervyos ka, wala kang papakain. Ang hirap ng ganon, di ba? 2 anak mo, maliliit pa. Ninervyosin ka, sa totoo lang. Pero kung ang faith mo kay Lord, buo, wala kang dapat ika-nervyos. Nung nagsimula kami ng aking partner, at si ate at saka si kuya, nakita namin kung gaano katibay, katindi yung faith nila sa ating mahal na Panginoon. Hindi ako nininervyos pag wala akong ipapakain kay Paolo, kay Bambam . Alam mo kung bakit? Kasi dadalhin ako ng ating mahal na Panginoon sa ate ko. Yung ate ko, blessed. Konting pitik lang yon, bibigyan ako ng pagkain nun, papakain ko sa 2. Walang nervyos . Dadalhin tayo ng ating mahal na Panginoon sa mga makakatulong sa atin, magbibigay sa atin, gagamitin niya yung mga tao. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Sabi ko nga, hindi dapat natin maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos. Kaya sa Diyos lang tayo, wala nang iba. Amen? Nakukuha nyo yung sinasabi ko? Alright, so verse 25 tayo. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa. Ito na yung sinasabi ko. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol
sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa damit? Ito lagi nating narinig, yung susunod, yung verse 26. Narinig ko na rin to sa aking bayaw, sa aking kapatid, mga kapatid ko na nagsisilbi din sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga niya dito, sa verse 26, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo, sa verse 27, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Gusto kong tandaan natin yung nasa verse 26. Sabi niya dito, uulitin ko, masdan natin ang mga ibon. Yung mga ibon, hindi nagtatrabaho, ni hindi nagtatanim, ni hindi nga, ano yung sabi dito? Hindi nag-iipon. Di ba? Pero nabubuhay. Yung ibang ang ibon, matandang-matanda na eh. Nabalita nga, kung napanood nyo yung oldest bald eagle sa US, matanda pa sa nanay ko. Imagine yun. Pero isipin nyo sa sobrang pagmamahal sa kanila ng ating Panginoon, di ba? Sabi nga sa kanyang salita, ang lahat ay ginawa ng ating Panginoon. Kasama yung mga yan, yung mga gumagapang sa lupa, lumalangoy sa tubig at lumilipad sa hangin. Tama? Ngayon, isipin nyo yun. Hindi sila nagtatanim ng pagkain nila. Ni hindi sila nag-iipon ng pagkain nila. Lipad lang sila ng lipad. Pero tumatanda sila ng mas matanda sa nanay ko. Isipin niyo, anong dapat nating ikanervyos? Kagaya nga ng sinasabi niya dito sa kanyang mga salita. Ginawa niya tayo, nakawangis niya. Hindi ba't mas mahalaga tayo kaysa sa mga ibon? Di ba? Tapos mababalisa tayo. Trabaho tayo ng trabaho. Na nangyari sa amin to this past week lang. Ito kasi nung binuksan ko tong Bible, ito yung binigay niya sa akin eh. This past week nangyari sa amin, wala kaming ibang ginawa kundi magtrabaho. Hindi ako nakapag-practice 2 araw. Hindi ako nakapag-Bible study sa mga bata. Di ba? Hindi ba't pagka ganon ang pinagsisilbihan ko ay ang pera? Dahil sa sobrang pagtatrabaho ko, at the end of the day, papalitan lang din naman ng employer ko yun ng pera, ng kayamanan, na sa tingin ko, kayamanan. Sa tingin natin, pero kahit gaano karami pa yung kitain namin ngayon, pero nakalimutan namin yung mga obligasyon namin sa ating mahal na Panginoon, hindi naman namin mabibitbit yun eh. Doon, sa pupuntahan natin. Diba? Maliban doon, hindi namin masyadong nasikaso yung mga anak namin, nagkasakit. Yung health ko, nagbumaba. Yung Huwag ganyan, Han. Ano ba yan? Pati ako may iiyak eh. Pero, isipin natin, kagaya nga ng sinasabi ko, masyado naming pinahalagahan yung aming mga trabaho na nakalimutan namin ang aming obligasyon sa ating mahal na Panginoon. Eh yung kayamanan nakikitain namin doon, dito lang namin gagastusin yun eh. Eh yung kayamanan na maiipon ko pag nag-share ako ng salita ng ating mahal na Panginoon sa ating mga kasama sa Bible study, yung kayamanan na maiipon ko kapag nag-share ako sa music ministry, hindi ko man magamit ngayon, doon ko gagamitin sa taas kasama ang ating mahal na Panginoon. 'Di ba? In that way, nabalisa kami. Baga parang sumobra yung aming pag-iisip para kumita. Hindi nakalimutan namin ang mahal na Panginoon. Kaya siguro ito yung binigay niya sa akin para i-share sa umagang ito dahil gusto niyang i-emphasize siguro, gusto niyang ibigay sa akin yung mensahe na may mas mahalaga pa kaysa sa kayamanan. Amen? Amen. Kaya nga
Tayo nagtatrabaho ng 6 na araw kada linggo. Yung maswerte nga yung iba, 5 eh. Yung iba, 24 hours magtatrabaho, magda-day off ng 2 araw. Swerte, di ba? Yung, yung iba naman, walang pinapasukang kumpanya pero nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Pero, isang araw yung ibibigay natin. Linggo. Linggo lang. Pero, pasensya na kayo sa sinasabi kong linggo lang. Hindi dapat nilalang ang linggo. Dahil ang araw ng linggo, sa lumang tipan is a Sabbath day should be dedicated sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. So ituloy natin. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Sa verse 30, kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay igagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Ayan. Sinabi ko na nga, kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo kanina, the moment na nag-doubt tayo sa ating Panginoon, pwedeng-pwede kong sabihin na hindi ganon kabuo, hindi ganon katindi yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Bakit? Dahil ang ating Panginoon, sabi ko nga, ay alam ang desire ng heart natin. Wala tayong dapat ikanervyos sa salitang ginamit niya sa kanyang mga sa ating Bible. Wala tayong dapat ikabalisa. Diba? Kasi sabi niya nga dito sa dulo ng binasa ko, kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kasi nag-doubt ka. The moment you believe in God, walang doubt dapat. The moment you receive God and you accept God as your Savior, 100% dapat. Diba? Kagaya nga ng nababanggit ng ating kapatid, si Kuya Sunny, seloso ang ating mahal na Panginoon. 100% lagi dapat. Walang 50%. 50%. Hindi pwedeng 50% sa kanya, 50% doon sa trabaho mo. Hindi. Dapat 100% lagi. Walang nervyos, walang balisa. Di ba? Ganon dapat tayo. Bakit tayo dapat ganon? Tuloy natin. Mateo 7, verse 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Unang salita niya sa verse 7, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Amen? Hindi ko na kailangang ipaliwanag. Humanap kayo at kayo ay bibigyan. Kanino? Siyempre sa ating mahal na Panginoon. Paano? Sa pamamagitan ng ating faith, magdarasal tayo sa Kanya. Sabi ko nga kanina, hindi man niya ibigay ngayon, ibibigay niya bukas, maaari. Sa isang buwan, maaari. Sa isang taon, maaari. Bakit? Kasi ibibigay ng ating mahal na Panginoon ang hinihingi natin, ang desire ng heart natin sa tamang panahon, sa tamang oras. Diba? So kahit anong trabaho natin, kung hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga ang ating paniniwala sa ating Panginoon, hindi natin makukuha yung para sa atin. Kahit ano pang hirap, ano pang sipag natin sa trabaho, kung para sa atin, para sa atin. Kung hindi para sa atin today, pwedeng bukas. Dahil ganun ang ating Panginoon eh. Hindi niya tayo bibigyan ng hindi para sa atin. Yung para sa atin lang ang ibibigay niya. Amen? So nakukuha nyo yung isinishare ko. Alright. So,
Sa tingin ko, puputulin muna natin ang ating sharing. At sa palagay ko, medyo napapatagal na tayo. Ayan. So itutuloy natin, maaari ito sa susunod na linggo. Ayan. So, Ate Jo, meron ka pong panghuling salita bago tayo ate? Hey, praise God. At tunay nga na actually medyo ako'y nag-worry a while ago dahil nagtanong ako kung sino magpipreach kasi na you are right, Ruel, na tunay nga na we have to mag-invest tayo ng ating time sa ating Panginoon. That I myself hindi ko I am not exempt, hindi ko in-exempt ang sarili ko na I was so busy. Tama yung sabi mo, kapatid Ruel, na isang linggo lang. At I was struck when you said isang linggo lang. And you said at sinabi mo na wag nating nalalang ang Sunday. True. It really struck in my heart. Totoo, mga kapatid, wag nating ilalang ang Sunday because that's holy. Ang Sunday is holy before God. Banal ang isang araw sa atin sa buhay ng bawat isa. And so katulad ng sabi ko kanina na I was rattled, na bahala ako dahil hindi pala ready. And it is also my fault na hindi ako nag-follow up sa inyo at nakalimutan kong si Pastor ay nandyan ngayon sa Pilipinas, and I think nasa kararating lang nila sa Pampanga, and so hindi siya maka-attend tonight. At ako'y humihingi ng paumanhin sa bawat isa dahil tulad nga ng sabi ko na hindi dahil sa kabisihan hindi ko na follow up ang Sunday. And I was so blessed sa buhay ni Ruel dahil in season, in out of season, lagi siyang ready. And I thank God for your life, Brother Ruel. At tunay nga na totoo yung kanyang mensahe. Parang hindi yung kanyang mensahe today, parang kumbaga pinaghandaan niya ng husto, pero sa totoo lang abrupt yan. Hindi yan ngayon lang niya alam na siya pa lang magtuturo. So I encourage ko ang bawat isa sa inyo, especially doon sa mga leaders na we are praying, mga leaders natin diyan sa Isabela. Lagi tayong handa at gawin nating ang linggo ay laging banal sa atin, na tunay nga na lagi tayong ready. Alas 6, alas 10 pa man ng dapat nag-uumpisa na tayo. At kumbaga kasi sa totoo lang hindi natin ito ginagawa. Although lahat po tayo alam na natin na hindi natin ito ginagawa para lang tayo we feel good o masiyahan tayo, but then alam ko na bawat isa sa inyo ay ginagawa nyo ito sapagkat mahal nyo ang Panginoon. Amen. And ako'y natutuwa sa bawat isa na tunay nga na kapag ang isa ay hindi ready o kaya medyo kaya maganda talaga yung yung marami kayo at kayo ay nagtutulungan, na yung kapag ang isa ay hindi ready, nandiyan ang isa nasasalo. And I really thank God sa buhay ng bawat isa sa inyo dahil alam nyo na ang bawat isa na I know na you love each other, na kung ano ang kakulangan ng isa ay tinatakpan or tawag dito, fini-fill up, kumbaga ano ba yung tawag doon, ng isa, upang sa ganun laging nakikita ang inyong unity, na laging nakikita na tunay nga na mahal nyo ang Panginoon. At true enough yung sabi ni Ruel na sa Matthew na let us not restore, o kaya I myself kasi lagi rin ako nag-worry dahil nga sa sitwasyon na
maraming tinutulungan, maraming gusto kong ma-bless. So, and I thank God na 8 hours lang, Ruel, ang aking ang aking trabaho, 5 days at 2 days ang aking pahinga. At tunay nga na I am so busy, and ako rin na-touch doon sa sabi ni Ruel na let us not store kumbaga na ang kayamanan dito sa lupa. Although it is not, don't take it wrong na ang kayamanan ay tunay na pagpapala din sa Panginoon, sa totoo lang. Pero may mas may mataas na antas ng blessings sa tingin ng ating Panginoon, kundi yung mga kaluluwa. Mas mahalaga yung mga kaluluwa na madala natin sa Panginoon kaysa yung kayamanang, sabi nga na ini-store natin, wherein a thief can just come in and steal it. O kaya pagpunta mo sa tindahan, halimbawa, nawala mo yung pera, that's it. So, pero yung nag-spend ka ng time, katulad ng sabi ni Ruel, sa Bible study, pag-share mo sa music ministry, sa totoo lang, yun yung mga kayamanan na hindi nabubulok o hindi nasasayang, sapagkat kahit isa lang na kaluluwa ang iyong na-touch or isa lang na word ang ibinigkas mo sa isang tao na na-touch, it's already a kayamanan. Kayamanan na yan sa langit na iniipon mo. Amen? So, I just would like everybody na patuloy po tayo na lumakad sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sa totoo lang, pag lumakad tayo sa kalooban ng Diyos, we will not worry, because hindi natin yung problema na wala tayong kakainin. Ang Diyos, siyang nangako. Huwag kayong magproblema, mag-ask lang kayo. Just ask me and I will give it to you. Wala kayo dahil you did not ask me. 'Di ba? Sabi doon sa Biblia, you didn't ask, that's why you don't have. Sabi niya, just ask. At sa tamang panahon, I really agree sa lahat ng sinabi ni Ruel today. Sa tamang panahon, yung mga ipinagpipray ninyo na ang tagal-tagal na, for 10 years, for 20 years, for 10 days, sa tamang panahon ibibigay yan ng Diyos. Sapagkat lahat ng mga pangako niya, na kalooban niya, kalooban niya, ay ibibigay niya. Yun ang kanyang pangako, kaya huwag tayong maghinayang o let us not grow weary in doing good and in waiting sa pag-aantay ng lahat ng ating panalangin, sapagkat ibibigay yan ng Diyos. Siguro hindi para yan ibinigay ng Diyos, sapagkat kapag ibinigay na niya, ma-overwhelm kayo, baka katulad ba ng isang bata na natututo pa lang mag-swimming, lumangoy. Ang isang bata, isang tao, kung hindi masyadong marunong pang mag-swimming, ihagis mo yan doon sa malalim na tubig, may tendency na madadrown, o malulunod. Ganon din po. Kasi ang ating Diyos, He knows. Sabi nga, bilang lang ng ating buhok, alam na niya. Alam niya ang lahat ng atin. Kaya alam ng Diyos kung kailan niya ibibigay yun. Kung kaya mo nang i-handle. Amen? Yung pagpapala na yun, ibibigay na niya yun sa'yo. Kasi baka hindi mo pa nakukuha, kasi baka may tendency na you are not ready, my brother and my sister. Okay? So, I really thank God sa buhay ng bawat isa sa inyo, and the music ministry. Ang music today is to God be the glory. At and I really thank God sapagkat tinawagan niyo ako, Josie, at sabi mong mag-Zoom tayo. Kapag I just realize now na ang kaaway talaga is very cunning, and we must always be wise, and kailangan hindi niya tayo maisahan. And I thank God
kung hindi tayo nag-Zoom tonight, hindi natin narinig yung mga sinabi ni Ruel na tunay nga na yung mga salitang yon ay buhay. Ang mga salitang yon ay talagang tunay na galing sa ating Panginoon sapagkat that I myself, I come to realize na yes, totoo nga. It touched me yung sabi mo Ruel na Sunday lang. And then sa sinabi mo, wag nating nilalang ang Sunday. True. Because Sunday is really a holy before God. At like what I said, hindi na ako magtatagal, marami na ako nasabi. Mananalangin po tayo. Ama, marami pong salamat po Diyos sa pagkakataong ito, Panginoon, na kung saan, O God, ay ang mga kapatid ko, Panginoon, ay they are really in tune of you, in you, O Lord. And I thank God, Panginoon, sa buhay nila at there is a Zoom tonight. And the devil is defeated because we heard your word tonight, O God. And I thank you, Father. Thank you, Lord. At tunay nga na pinatunayan mo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin that you really care, that you really love us so much, O God, na hindi mo pahihintulutan, Panginoon, na hindi kami makarinig ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa aking mga kapatid na kung saan na ginagamit mo dyan sa Isabela. Thank you for their lives, O God. At panalangin ko, Panginoon, na that they will learn not to worry. Lord God, that when they worry, Father, you just remind them, Lord God, that you will never leave them, that you will always supply all their need. And that's your promise to them, O Lord, that you said to your word that you will supply our need, not according to the riches of this world, but you said according to the riches of our Lord Jesus Christ. And I thank you because we know, Father God, that the Lord owns, Lord, the wealth here on earth. And we thank you that those wealth, we are going to receive them, that it will pass unto us, Lord God. The wealth of the wicked, the wealth of this world will be passed on to us. And I thank you, Father God, for your goodness. Thank you, Lord, that you are good all the time in our lives, that all the time, Father God, we are always on your mind, and that, Lord, thank you for that assurance, Father God, that you will never leave us, that you will never forsake us, that you will just give, Lord God, the desire of our hearts. At maraming pong salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, for your goodness today and always. Maraming pong salamat, Ama. Tunay nga, Panginoon, na as we depart from this place, Lord God, dalangin ko na ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagpapala ng Diyos Anak, at ang patuloy na gabay ng aming banal na Espiritu Santo ang siyang sumasa amin ngayon at magpakailanman. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Thank you. And maraming salamat mga kapatid. And announcement, sabi ni Pastor, nakausap po siya kanina. Rufa, ibilhan mo nga si Pastor Romy at Pastora Lilian ng ticket. Friday. Pupunta sila dyan ng Friday. Uuwi sila ng Monday. So, be ready kasi darating sila. I don't know kung anong oras sila darating ng kung anong oras ang Friday. I-text ko sa iyo ang pangalan, Rufa. And then I think imi-meet kayo. So, just be ready. It's a heads up na ang leaders na magmi-meeting kayo kung ano. I think it will be there dyan sa bahay kasi dyan sila ay tapos mag-ano ka ng hotels Rufa, ha? Mag-usap tayo. So just be ready mga leaders ng church. Friday, Saturday and Sunday nandyan sila, and kayo nang bahala kila Pastor. And I think
kung may mga places kayo na inaay ninyo na we can na magiging ano natin church, iano nyo sa kanila kung ano yung mga mag-ano kayo kung ano yung mga plan gusto ninyong gawin. And then sa February, sa awa ng Diyos, sa Pastor and I will go back there, and then meron kaming kasamang isang tiga Foursquare na nandito, si Ate Virgie. At ila-lunch natin yung church talaga natin diyan sa Isabela. And there will be a lot of things na good things na mangyayari sa Isabela Church. Okay? So just be ready at be ready ang bawat isa at patuloy tayong manalangin sa ating Panginoon. Patuloy kayong manalangin sa bawat isa, ipanalangin ninyo ang bawat isa, ipanalangin ninyo sila pastor, panalangin ninyo ang council dito na magkaroon kami ng wisdom on kung anong gagawin natin dyan sa Isabela. At for sure, I know and I believe that God is really doing something good dyan sa Isabela. And I do believe, and I believe, I have the confidence na ang bawat isa sa inyo ay ready to receive kung ano man yung ibinigay ng Diyos sa buhay, sa puso, binigay ng Diyos sa inyong mga puso. At ipanalangin nyo yun na mag-manifest. At just be ready on what God is going to do sa Isabela. Okay? All right. God bless everybody and enjoy your lunch. Thank you. Thank you, Manang. Manang, call me. Yeah. Oh, ding. I-text ko kanya Jay, i-ano muna natin. I-stop muna natin recording. Nasaan na yon?